gamitin tong word scramble. Ayan. Pakita ko muna po kung paano siya gumagana. Mag-import muna po ako ng game, which is pwede tayo mag-import ng game dito and export ng game para madali po tayo maglagay. Ayan. So, lalabas po dito yung picture. Ayan. Ang maganda po dito, napapalaki po natin yung larawan. Ayan. So, sa activity nyo, pag nag-add tayo ng picture, ano yung hinahanap dun sa picture na yan? Naka-scramble po yung word. Ida-drag and drop lang po natin yung word na hinahanap. So, halimbawa, ito ay pahinga. Ayan. Pwede natin i-zoom in yung picture para mas lalo pong makita ng estudyante. Tingnan po natin, click lang po natin yung check answer kung tama. Ayan, nalabas po yung correct. Ayan. And then, pwede tayo mag-reset kung halimbawa nagkamali tayo. Halimbawa, next word tayo, nagkamali tayong nilagay. Ayan, pwede po natin i-reset. Ngayon, kapag mali po yung sagot natin, nag-i-incorrect po yan. Click lang po natin yung reset para bumalik. Ayan. Ayan. Nga pala, ayun, nalimutan ko. Nga pala, pwede po tayong magtawag ng estudyante. Ayan, nalimutan ko to. Ayan, sa ngayon, dalawa pa lang po yung nilalagay ko estudyante. Mamaya, ituturuan ko po kayo paano maglalagay ng student sa participant color. Ayan, pwede po yung all section. Pwede tayo magtawag bago tayo lagay. Pinakikita ko lang muna sa inyo overview kung paano siya gamitin. Ayan. So, ganito, no? Sa create quiz po, clear on muna natin yung words. Then, mag-add tayo ng mga picture. Saan natin tayo mag-add? Depende kung saan po nakasave yung mga picture nyo. Halimbawa, nakasave siya sa videos. So, lalagay tayo ng word. Ayan. And then, ilalagay ng picture. And then, saka tayo maglalagay ng word. Ayan. Alin man dyan ang mauna. Ayan. Dito yung word, ito yung picture, basta mailagay po yan. And then, maglalagay tayo ng add word. Ayan. So, pagkain yung una natin, naglalagay tayo ng bago. Halimbawa, pahinga. Ayan. And then, add word tayo. Ganun ulit. Mukha lang yan mahirap sa una, pero hindi nyo na po uulit-ulitin yan once na ma-save nyo po ito. And, ayan, kung naglagay ka, hindi yan papasok kasi wala pang laman, tulad nung napindot ko, ayan, too big. And then, add word. So, tingnan natin, ito po yung mga nalagay nating word, pagkain, pahinga, tirahan, tubig. Pwede pa po kayo maglagay ng kahit gaano karami. At, ayun po, depende po yan sa inyo. Pwede natin bawasan, i-cross lang po natin to. Di-delete lang po natin. Sa participant color, paano maglagay ng names? Actually, may import participants and export participants din po tayo dito. Clear all muna po natin. Kasi may mga laman na siya. Yan sample data. May laman na siya. Kaya ang gagawin po natin, mag-i-import tayo ng bago. Mula sa ating master list or class record, kumuha tayo ng names ng student. Bulk na po yung paglalagay. Pero hindi, bago po pala yan, lagay nyo muna yung mga section. Halimbawa, section natin ay 6. Ito, meron tayong guava, mangosteen, meron tayong grapefruit, section ng grade 8, yan, grade 8, grapefruit,
guava, mangosteen, dragon fruit, at may kulang. Apis, dragon fruit, at lanzones. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para lang magkaroon tayo ng sample, isang section muna po ay lalagay ko. Ayan. Na nga pala na stretch out. Ayan. Ayan. So, add bulk, add participants in our baliktad. Teka, baka magkalituhan tayo. Control X tayo. Ito po pala yung, huwag kayo malilito, no? Ito yung add sections, kaya magbabasa tayong maigi. Ako hindi. Ilagay natin dito. Kinat ko na lang, pinaste ko na lang po. And, kaya pala sabi ko parang merong pagkakamali. Participants pala yan. So, okay, malilito. Ito po ay para sa sections. Ayan, madali naman tandaan. Add sections, nakasulat na po. And then, saka tayo mag-add all section. Bulk na po yan papasok dito. Makikita nyo po dito yung mga section na hawak nyo. Ayan. Ngayon, saka tayo maglalagay ng pangalan ng estudyante. Ganon din po. Maramihan na po yung lagay natin para hindi tayo mahirapan. Control C lang po tayo. And then, Control B. Ganun po ulit sa baba. Yung mga female naman, sama na natin. Control C po tayo at Control B. Ayan. At paano po yan? Ilalagay lang po natin yung section. Select section for add bulk, guava. And then add all participants. Ayan. Lahat po yan ay naka-indicate na as guava. So kung titingnan po natin sa ayan, makakategorize na natin kung sino yung mga section. Guava muna, mangosteen. Ayan, mga guava, ay mangosteen, wala pang laman. Kaya hindi pa tayo makakapagparan ng participant color. Ngayon, ito po, nailagay na natin yung mga inaano natin. Ang tag dito, yung ating ipapahanap sa mga bata. Pwede na tayo mag-start ng game. Pero maganda po neto, no? Bago tayo mag-play game, i-export muna po natin to, yung game natin. Ayan. Pwede kayo mamili kung game data, lahat na po yan, pati section, or yung mga word and image lang, or participants lang. Kayo pong bahala. Pero maganda niyan, lahat nyo na. Download file. Ayan. Puntahan natin to, pangalanan na lang natin ang maganda, no? Ayan. Pwede rin natin i-import, saan yung ating game? Pwede rin po natin i-import yung ating participants. Baliktad, i-export yung ating participants. I-export po natin yung participants, halimbawa ay complete participants data. Ayan. Download. Ayan. Para participants lang. Okay. And then import. Pwede tayo mag-import. Ayan. Diyan natin, hanapin lang po natin yung mga participants. So, try na natin yung game. Ayan. Try po natin yung game. Import tayo. Ito po yun. Ayan, hindi ko pa nare-rename, pero yan po yun, nasa dulo. And then open. Click OK lang po, may lalabas po dyan, naninigurado lang siya. Ayan, and then click OK. Ito po yun. And then nazo-zoom in nga po yan. Diba? So, sa participant color, pwede na tayong tumawag. Ayan. Diba? So, napakagandang laro po nito para mawili yung mga estudyante. Hindi nyo na uulit-ulitin yung proseso once na makagawa po kayo. Ready nyo lang po. Gumawa muna kayo ng quiz at maglagay po kayo ng participant color bago nyo ipalaro yung game. Siyempre, walang content yan kung hindi mo mag-e-effort na maglaman dun sa loob. Ayan. Ganoon lang po kadali.